Ano ba talaga yung Pag-ibig MP2? Paano ba nag-work? Pwede ba mag-invest? Anong pros and cons? At marami pang iba. At saka yung last part po, okay, mawawala. Posible ba na talagang makaipon ako ng 1 million sa Pag-ibig MP2 fund? Yan ang pag-uusapan po natin, ha? Kaya tune in lang po kayo. Ito lang, ha? Ang Pag-ibig po ay matagal na po, since 2011. At marami po sa inyo ang curious. Ang Pag-ibig po talaga MP2 fund is tinatawag nating voluntary savings program na binibigay po ng tinatawag na HDMF, yung Philippine Home Development Mutual Fund, or tinatawag nating popularly known as Pag-ibig Fund. At marami na pong nakinabang po dito kasi dinesign po to para magbigay po ng opportunity sa mga normal workers po na magkaroon ng sariling bahay sa mababa po talagang binabayaran on a monthly basis. Parang ang konsepto lang po, para kang umuupa, pero yung upa na napupunta mo pang bayad ay magiging iyo na after so many years. Kaya nga, paano ba nag-work to? Ang miyembro po, magko-contribute po kayo, no, sa Pag-ibig MP. How does it work? Eh, syempre, kailangan maging miyembro muna kayo ng Pag-ibig. Kailangan mag-register muna kayo sa member. At may monthly membership fee po sila. And number 2, kung gusto nyo talaga mag-invest sa Pag-ibig MP2 fund po, eh, syempre, maglalagay po kayo ng pera. Ang minimum na contribution nyo on a monthly basis is 500 pesos. 500 pesos, ang lock-in period ay 5 years. So, napakabilis tandaan, minimum na 500 pesos, 5 years po. Ano ba? Ito ba yung monthly ba, Chinky? No. Kung gusto mo, once every month or once every quarter or let's say once every year. Depende kung anong gusto mo. And then after 5 years po, doon nyo po makukuha po ang benepisyo, ang dividendo po. Ang dividendo po ay nare-release yan on an annual basis. Every year po, sila po ay nagbibigay po ng interest. Ang mga average interest growth po nito, pumapalo po from 5% to 8%. Interest per annum. Kung ikukumpara po natin sa bangko, mas mataas po siya kumpara sa bangko. Sino po ang mga eligible na mag-invest po sa Pag-ibig MP2? Ang mga eligible po, syempre yung mga members po na P1 members. Yan po ang tawag po nila sa P1. Kasama na rin po yung tinatawag nating workers at saka locally employed at saka yung mga OFWs. Self-employed, pwede rin po. Voluntary members, pwede rin po. At bago tayo magpatuloy, itatanungin ko na rin si Grace Villagomez, si Napskit TV 2023 at saka si Erlene Rose Jimenez. Kayo ba ay Pag-ibig members na? Ano naman ang pros and cons? Yan muna next topic natin. Ang pros ng Pag-ibig, mas mataas pong dividend compared to regular savings bank. As I mentioned, 5 to 8%. Number 2, tax-free. Yes. Number 3, back up to ng government. Mahirap magsara, syempre government. Pag nagsara gobyerno natin, eh wala na tayong Pilipinas. Number 4, flexible ang savings term po. After the initial 5-year, pwede ka na mag-withdraw or pwede mo i-continue for another term. Ang syempre naman, may cons din siya. Ay, syempre, anong cons niyan? As I mentioned, may lock-in period siya ng 5 years. Eh, paano kung nangailangan ka on the second year? Pwede mo withdrawin ang pera, pero hindi full. Hindi full, makukuha mo yung interest. Number 2, limited liquidity. Syempre, pagka terminate mo nga, meron tayong tinatawag na restriction and penalties. And then number 3, yung returns po na 5 to 8%, hindi po guaranteed. Dependent on the performance of the fund for the year. At ang tanong, bakit kaming mga empleyado or let's say mga OFW kailangan na mag-invest dito? kasi ano to this is a good option kung naghahanap po kayo ng mas mataas ng interest kumpara sa bangko. Instead na ilagay po natin sa mga regular savings bank na less than 1%, pwede nyo na ilagay dito na pwede kayong kumita ng 5 to 8%. Number 2, tax-free. Number 3, secure ka. Safe yan. Hindi ka mai-scam. Di ba? Now, next question. Ito na yung last question. Chinky, posible ba na talagang kumita ako at talagang makaipon ako ng 1 million pesos sa pamagitan ng Pag-ibig MP2? The answer is absolutely yes. Paano? Ito ay depende kung magkano ang ilalagak mo sa iyong monthly contribution. No, pwedeng 500, pwedeng 5,000, pwedeng 50,000, di ba? Depende. Kung ikaw ay mas consistent na nagko-contribute at ikaw ay consistent na nag-i-invest, syempre, mas madali natin maabot yung tinatawag nating 1 million pesos na mark. So, ang final question, paano ba ako talaga mag-uumpisa? Step number 1 po. Number 1, kailangan mag-membro kayo ng Pag-ibig. At kung magkano yan, pakicheck na lang po sa website. Number 2 po, i-visit po natin yung Pag-ibig Fund website. Number 3, mag-decide ka kung ano ang contribution na gusto mong ibigay on a monthly basis.
At number 4, syempre, gaano kadalas? Monthly ba? Quarterly ba? Annually ba? And then number 5, magbayad na kayo over the counter, pwedeng online or mga authorized payment center. And last but not the least, you watch your money grow. At kung meron pa kayong kadagdagan na katanungan tungkol sa pag-ibig po, by the way, this is not a paid ad po. I'm doing this dahil nga marami na pong nagtatanong. Ang pwede nyo gawin, bisitahin nyo na lang po ang website ng Pag-ibig.